Rolando Pagnanawan, ang dating magtutuba at boksingero sa Cebu na nangahas makipagtagisan ng lakas, diskarte at bilis sa mundo ng pamimisikleta. At kalaunan, nagtala ng isa sa pinakamalaking kalamangan sa kasaysayan ng Philippine Pro Cycling at naging rookie champion sa pagtatapos ng Marlboro Tour 1986. Ang kanyang makulay na buhay sa pagsikad ay muling sasariwain dito sa Dwayne Entertainment. Alright, Dwayne Entertainment, joining us today is the 1986 Marlboro Tour champion. Siya po ay dating magtutuba, dito sa Cebu Province. Unang kinahiligan ng boxing ng patago sa magulang, ngunit naging bugbog sarado sa napiling sports. At bukod sa pagtutuba, siya rin po mismo yung nagde-deliver ng tuba gamit ang kanyang bisikleta sa kanilang bayan na may layong 15 kilometers. At dahil dito, at dahil sa 4 na container na dinideliver niya bawat biyahe na may habang 15 kilometers, ay lumakas siya sa pag-ahon. Marahil ay doon siya nagka-ideyang makipagkarera. At ultimately, naging kampiyon nga in 1986. At bago pa yan, marami pa siyang naging experience pagdating sa pamimisikleta. At ito po ay isasalaysay mismo ng Cebu Pride na si Mr. Rolando Pagnanawan. Magandang hapon, Sir Rolando Pagnanawan. Magandang hapon din po, Dwayne. Yes po, napaka makulay naman po yata ang inyong history na lingid sa kalaman ng karamihan, At yung mga mahilig sa Marlboro Tour before ay ganito pala ang naging istorya ni Rolando Pagnanawan. Boxing po ang una niyong sports, di ba? Napiling sports. Opo. Yan ang pinakahilig ko dati. Pero gaano po kalaki itong si Rolando Pagnanawan? At talagang buong tapang niyang pinili ang boxing. Yung height ko 5'2" lang, pero yung katawan ko talagang bato-bato. Aha, oo, mukha naman eh. Kaya mahilig kong mag-boxing dati dahil nung bata pa ko, lumaki ako ng yung parang basaguliro. Basagulero, no? Ganon. Tapos may kalabaw din kaming alaga. Tapos nung galing ako ng nag-deliver ng tuba, tapos hindi ko nakakuha ng pagkain sa kalabaw, binugbog na naman ako ng magulang ko kaya hindi ko nakakuha ng pagkain ng kalabaw, yung mga damo. Tapos noon, inutusan akong kukunin yung kalabaw. Sa sobrang galit ko, sinuntok ko yung kalabaw, bandang harapan yung paa, sabay dibdib. Yun, sa lakas siguro na suntok ko, dumapa yung kalabaw, hindi na makalakad. Naku po, yung po sana itatanong ko kung binugbog niyo yung kalabaw. Talaga palang binugbog niyo yung kalabaw, Talaga, isang suntok lang. Para pala kayo si Mike Tyson, pinagpapracticean ng kalabaw. Oo nga, kung natuloy yung pagbuboxing ko, baka champion din ako. Okay po, Okay, paano po kayo po ang isa sa mga rookie cyclist ng Marlboro Tour, After nitong si Romeo Bonso, Ang pangatlong tour victor na aksidente sa kalsada, After Jacinto Sicam, Manuel Daga Benaventura at itong si Romeo Bonso na 1983 Marlboro Tour champion na kapatid po ni Modesto Bonso. If I'm not mistaken, the 1976 Marlboro Tour of Luzon champion. Puro champion ng mga Bonso eh. Okay, Rolando Pagnanawan. Kayo po ang pangatlong naging National Tour champion sa Cebu. Yan ay after nitong ni Rodrigo Abakita at itong si Jose Morin Jr. in 1960 and 1961 respectively. So, after boxing po, paano pa kayo napasok dito sa pamimisikleta? Yun lang, dito kasi sa amin, may pista. Tapos may nagpalaro. Nanonood ako noon. Sa kurbada doon ako pumisto. Tapos nakita nung nagkasimplangan, patong-patong yung mga siklista, doon ako nainganyo. Tuntuwang ako nang duguan yung mga mga siklista. Hindi pa kasi uso helmet noon eh. Doon ako nainganyo, duguan yung mga siklista. Sabi ng mga tao, tuntuwa daw ako nung nagkasimplangan, duguan yung mga siklista. Yung iba, yung mga tao nakatingin yung duguan yung mga siklista, magkukulaps na sa sa sobrang takot sa nakita niya ang duguan.
Kaya ako tontuwa. Kaya para sa akin masasabi ko yung lion-hearted kayo. Talagang matapang kayo. Yan po ang isa sa mga karakteristik dapat ng isang siklista, tama po ba? Oo, tama yun. Tama. Lalo sa paglusong, ano? Lalo sa paglusong. Kung marunong ka sa pag-ahon, dapat marunong ka rin sa paglusong. Tama po ba yan? At hindi ka dapat takot sa semplang, ano? Dapat kumpleto. Ako pinaka-kumpleto siguro dito sa Pilipinas. Ako lang siguro pinaka-kumpleto. Yung 5 na yan. Oo. Malakas mahon. Malakas lumusong. Patag. Patimati. Raprod. Kasi yung lusong ko sa Baguio, 1986, hindi pa hanggang ngayon, hindi pa na-break. 115 kph. 115? Yes. Kasi nung tunnel na yun sa Baguio, may lalim pa yun eh. Hindi, wala pa yung tunnel na yun yung panahon namin. Malalim pa yun. Kaya doon ko kinuha yung 115 na yan. Pero yung 115 pa yun, kumbaga, isa kayo sa nangahas na tumakbo ng palusong ng 115 kilometers per hour. Yes. Pero according to your student, itong prodigy na si Placido Valdez, ay nag-register siya in 1995 ng 118 kilometers per hour dito sa Marcos Highway noon. So ano masasabi niyo sa feat niya? Given na nanggaling din naman sa inyo si Placido Valdez, natutuwa ba rin kayo na nagkaroon siya ng record na ganun? Given na pero kayo ang kauna-unahan, ano? Na nangahas ng 115 kilometers. Bihira yan sa mga ibang siklista kung wala kang tapang talaga. Talagang pag matapang ka, mananalo ka talaga. Kasi pag duwag ka, wala mangyayari. Kasi nung huli ko sigurong laro 2003. Nakalaban ko pa yun si Placido Valdez, magkasabay kami sa lusong sa Marcos Highway. Okay. Nung sabi ngayon, sino matapang dyan, gusto magpakamatay, subabay na, unahan ko na. Kalas nga sa akin yun eh. Ayan, buhay pa yan. Itan mo sa kanya, nung bago, yung ulo ni Marcos, bago pumurba, sigaw sa akin. Oo. Sa bandang Tuba Benguet yan, yata, ano? Tuba Benguet or sa Pugo na yata. Pugo yan. Papuntang Pugo. Pugo yan, Pugo. Papuntang Pugo, Okay, bago ang lahat, magsimula naman tayo sa karera mo, no? Bago ka napasok sa Marlboro Tour. By the way, sa Marlboro, from 1986 up to hanggang saan natapos mo ang Marlboro na editions? 99 ba yun? 98. Hanggang sa huling staging. 1998. Natigil ako nung nagpalipat kami ng destino sa Navy sa Cebu. 1991. Okay, by the way, The Entertainment, tapos 92 hanggang natapos ng Marlboro, kasali na ako noon. Speaking of Philippine Navy, The Entertainment, itong si Mr. Rolando Pagnanawan ay isa siyang dating miyembro ng Philippine Navy na may ranggong SN1. Tama po ba? Tama. Okay. So si Sir Rolando Pagnanawan ay nagsimula noong 1986 sa Marlboro Tour, ano? At natapos din siya nung the last staging in 1998. Pero bago po sa Marlboro, no? Ano po mga experience niyo sa pagtuturo, no? At balita ko naging kampiyon din diyan kayo sa Cebu. Tama po ba? Apa, nag-umpisa ko mag-ensayo 1976. Tapos marami, pista-pistahan lang. Tapos noong 1979, Tracking of Cebu. Nakalaban ko yung mga Pilosopo, Dilica, Abakita. Ako yung nag-tracking. Cebu Tracking, 79. Tapos nung 80, Kadiwa, pang-apat lang yata ako noon. Kasimplangan kasi sa harapan eh. Nadamay ako. 81, na Tour of Cebu, ako nag-champion. Pagkatapos ng Tour of Cebu, ako defending champion 1982, kaso lang may National Open ng Maynila. At tinatanong ko sa mga veteranong cyclista kung saan ko pwedeng maglaro na magandang ko. Sabi na, lahat ng nagsabi sa akin, sa Manila ka lang, baka makuha ka ng gintong alay. Gintong alay pa dati. Yun, pinag-isaytuhan ko ng sakto. Tapos nung bago ako may qualifying pa kami noon eh. Tapos nung siguro malas ako, sumimplang ko, bali yung collarbone ko.
Tapos 3 gold ko kinuha nung yung trial na yun. Tapos March nangyari yun, yung National Open December, yung magaling na ko nun. Yung pinag-isayawang ng gusto. Yung pagdating nung laro na yun, Antipolo circuit na 12 rounds yata. Ako kumuha ng first. Circuit Circuit? Oy, by the way, speaking of Gintong Alay, miyembro itong si Mr. Rolando Pagnanao ng Gintong Alay, no? Gintong Alay is national sports program ng dating Pangulong Marcos, Ferdinand Edwin Marcos Jr. At speaking of yung collarbone mo, nabali ka mo yung collarbone mo, no? Anong year yan? Anong year nabali yan? 82. 1982. Ganyan din ang naging resulta ni Mr. Alexander Villan, In 2006, na aksidente rin sa collarbone yan dito sa Mapandan, Pangasinan. So, kabilang po ba kayo sa Excellent Noodles pa rin ngayon? Hanggang ngayon. Andyan pa rin ako. Okay. So, paano po kayo napasok dito after yung mga experience nyo dito? Talaga palang nakapag na kayo, talagang tuned up na kayo bago kayo sumali sa Marlboro Tour, At marami na kayo nasalihan din at pinagkampiyonan. So, paano po kayo nag-qualify dito sa Marlboro Tour? Na-qualify? Kasi dati, walang turuan. Hindi katulad ngayon, kung may team ka, pwede kang tumakbo ng tour. Dati kasi, sa region pa lang ninyo, katulad sa amin, Bisaya, may trial kami dito. Siguro, kinukuha lang noon, 10 yata. Tapos, Mindanao, may trial din. Kung hindi ka nakapasa, kung saan ka di makapasa, kung saan ang trial, pwede ka mag-trial doon. Kung makapasa ka na, maghintay ka na lang sa pinaka-final. Siguro, ang final, kami, 150 lahat yata. Kung di ako nagkakamali. Tapos, ang kinukuha doon, lang, 57? 56? Dahil nung 1, 2, 3 sa Marlboro Tour, seeded na yon, pati yung rookie. 4. Ang kinukuha sa trial na 150 ka riders, 56 lang ang kinukuha. Isa dami na. Lulusot ka na butas ng karayong bago ka makapasok sa Marlboro Tour. Kaya noon, pag nakatakbo ka ng Marlboro Tour, hindi ka na basta-basta. Oo, tama. Saka nung palaro ng Marlboro Tour na yan, pag nakapasa ka, may pira ka na. Ang problema, palakihin mo na lang. Ang team, may survivor. Survivor sa team price, may survivor din sa individual prices. Kaya nung mga siklista dati, hindi uwing luhaan. Yun. Kagandahan ng Marlboro. Saka magiging ma-inspire ka at magiging kahihiligan mo talaga pala ang bisikleta just because of parang magiging na rin kahit paano maging hanap buhay na rin po ba? Tama pa ang hanap buhay. Kasi nung buwan-buwan nagpapalaro yung Marlboro. By the way, itong Marlboro sa modern cycling history ng Pilipinas, ito yung pangalawa sa pinakamahabang longest running bikeathon, national bikeathon, itong Marlboro Tour after ng Tour of Luzon, Or by the way, consider natin pangatlo kasi yung Manila to Vigan race in 1955 naman isang taon lang yan at in 1956 nga ay pumasok na itong Tour of Luzon, At katulad ng sinabi natin, dapat pag naging siklista ka talaga matapang ka tulad ni Sir Rolando Pagnanawan at marami na ako narinig na mga ganyan mga pananalita ng mga kampiyon Even itong si Mr. Rufino Gabot, the first Tour of Luzon champion ng Pangasinan ay matapang. Talagang sabi niya wala daw. Sabi ko tinanong ko nga kung sino kinakatakutan mo, wala daw siyang kinakatakutan. Sino pong mas kinakatakutan or amay sila amay katatakutan nyo siklista may milong bakila sipatang ko. Ayaw katakutan ko. Ayaw kinakatakutan ko. Ano daw? Wala daw kinakatakutan. Ayan. Askar tayo, kuya. Iyan talaga ang yun ang warrior. Iyan ang warrior talaga. Yan ang road warrior talaga. Ganon talagang magcha-champion ka ba ng may kakatakutan ka? So you will be intimidated. So parang ito, it reminds me, you are a reminiscent of Rufino Gabot, yung pagkakasabi niya, naalala kita na a reminiscent of Rufino Gabot when I interviewed him
in 2021 dito mismo sa kanyang hometown in Pangasinan, ano? Okay, sa Lawak, Pangasinan, ay former barangay in Manawag. At ito nga, talagang sa mga gusto maging talagang dekalidad na siklista dyan, kailangan nyo ng tapang. Walang maliit, walang malaki. Itong kaharap po natin ngayon ay 5'2" lang, ano? Ang kanyang stature. At pwede ko siyang tawaging Mighty Might ng Cebu. Itong si Mr. Rolando Pagnanawan. So, in the interim po sa mga during your pagsali dito sa Marlboro Tour, ano pong, 'di ba, paano kayo napasok naman sa Philippine Navy? Given na maraming nangyari sa inyo diyan sa Philippine Navy, ano? Paano kayo napasok sa Philippine Navy? Paano kayo na-enlist diyan? Parang kami ang kinukuha, recruit talaga kami, lahat ng player ng boxing, basketball, lahat ng event. Siyempre, gusto din natin yung makaahon sa buhay, sinubukan ko. Kahit wala akong na-qualify sa mga requirements, sinubukan ko lang. Kasi ang CEO noon sa commanding officer sa Navy noon, taga-amin is Naga, Cebu. Sabi niya sa akin, sige dong, kumpletuhin mo lang yung mga papers mo, tulungan lang kita. Tama-tama, nung recruit kami 1982, April yata, tapos complete yung mga papers ko, physical, medical, exam, lahat-lahat na. Tapos na-forward na sa HPN, Headquarters Philippine Navy. Ngayon, siyempre, nung tama-tama, nung napasok ako ng Gintong Alay, nag-report kami ng Gintong Alay, February. Tapos, nagagawan pa nga sa akin yung yung Armed Forces una Philippine Air Force, Philippine Army, saka yung wala pang PNP dati, PC pa yun, di ba? PC pa yun. Philippine Constabulary. Sabi ko, waiting list na ako sa Philippine Navy. Sabi ng lahat-lahat ng mga coaches, sila Plaza, sila Guabi, sila mga Robin Salamante, mga seklistan, mga sinauna. Dong, yung mga Bisaya kasi, yung Philippine Navy na yan dong, sa katulad mong mababa ka lang at saka yung undergraduate ka lang, sabing ganon, mahirap pasukin yan. Dahil yung Navy na yan, pinaka-high standard sa buong EFP. Dito, wala namang mawala sa'yo, fill up ko na lang, bedita lang ng yung ko, PC, Army at saka Air Force. Sabi nila, kung alin daw ang unang lumabas na order, doon ako papasok. Nalaman ng CEO namin doon sa Quezon City Velodrome. Doon na barak namin dati sa Amoranto ba? Amoranto. Tapos nalaman, nung lunes na yun, nag-exercise kami sa loob sa Velodrome, may tawag sa akin, pag may naghanap sa'yo. Tapos sabi ko, sir, wala naman ko kakilala dito, ba't may naghanap sa akin? Sabi ko ganon. Bagong report kasi kami sa Gintong Alay, wala ko kakilala kahit isa sa Maynila, di ba? Tapos nung sabi, naka-jeep ng ng Navy. Doon ko na naalala, sabi ko baka si Sir Captain Scala yun Yun, pag labas ko, yun, si Captain Scala. Tapos sabi niya, Dong, ka muna, maligo, tapos neat yung suot mo, lahat na naka-forma ka. Ipasyal kita sa Maynila, yun sabi niya sa akin. Tapos hindi ko alam, pumunta pala kami sa Headquarters Philippine Navy sa Ross Boulevard. Hindi ko alam yun. Daw pagpasok namin doon, siyempre, mga Marines doon, saludo, siguro, laki siguro. Hindi ko pa alam rango nung Captain Colonel na yun for saludo. Tapos nung umaga yun, sabi niya, hintay ka lang nung mag-base muna ako. Tapos dinala ko doon sa yung Miss Hall na napakahaba. Siguro, ilang lamisa yung kainan. Yung Mess Hall. Miss Hall. Nung pagpasok niya ni Captain Scala, parang inano yung lamis, sabi, attention ulit! Tayuan yung officer. Tayo. Sabi, ate, sabi ni Captain Scala, ipakilala ko sa inyo itong bagong recruit natin sa cycling. Ito ang pinakamalakas sa Cebu na cyclist. Sabi niya, palakpakan, sir. Dahil pagkatapos naman kumain, madalang sabi, pumunta kami doon sa record. Sabi niya doon sa dalawang bara, lieutenant senior grade ba yun? Nakapin mo yung papel nito. Sir, anong sir? Event? Cycling. Sa haba ng Rower Duen, pinakababa yung
yung naka-folder na kon, file record of the kinuha yung folder. Sabi sa kay Captain Scala yung lieutenant, "Sir, ano to? Married." Married daw, dalawa na ako noon eh. Sabi sa, "Pirmahan mo yan." Sabi niya ganon. Kamot sa ulo, tingin sa akin. Parang ayaw pirmahan. Ano, bawal yun, di ba? Pirma siya. Pirmahan mo yan. Pirma kagad. Pagsunod yan, "Sir, dalawa anak." Doon ako napatawa. "Sir, bata mo pa dalawa anak." Maaga nakasawa sir eh. Sabi niya, "Sir, dalawa anak. Pirmahan mo yan." Madalas sabi na pirmahan lahat. Tapos hindi ko alam yun. Inosente talaga ako nun. Hindi ko alam na ano. Ilang taong kayo nun? Mga ilang taong kayo? Ha? Ilang taong kayo nun? Ilang taong kayo nun? Ito. Ha? Binigyan ako ng kapirasong papel. Sabi sa akin, "Basahin mo yan." Ako, inosente, basa-basa. Pagkatapos nun, yung papel ko, pirma. Tapos sabi sa akin, "Nabasa mo na." Sabi ko, "Tapos na sir." "Tumayo ka, taas mo ka ng kamay mo." Sumunod ka sa akin. Yung pala, taking na yun. Hindi ko alam. Out of office. Take out. Pagkatapos noon, nilamano ako ng dalawang opisyal, Captain Scala at saka yung lieutenant. "Congratulations, Philippine Navy ka na. Ingatan mo yung service mo dahil habang buhay na to." Ano ba to? Navy na pala ako, sir. Navy. Hindi ko wala kong kalamalam. Tapos pagkatapos natin, libre, bela kayo doon sa Velodrome. Tapos ngayon, sinalubong ko agad sa mga kasamahan kong gintong alay. Buyaks kasi ang palayaw ko eh. Navy ka na daw. Ang isang ko lang doon, isang tanong lang. Sabi niya, "Isang tanong lang, kung masagot mo yan, maniwala kami na Navy ka na." Yun ang serial number tinatanong. Doon ko nakasagot sila. Congrats. Puro na congrats. Yun, mga sunod siguro linggo bilang araw, naglabasan yung order ng PC, Army, at Air Force. Nagsabay-sabay naman. No. So by the way, yun. Bago pala kayo napasok sa naging kampiyon sa Marlboro Tour, 4 years before ay na-enlist na kayo dito sa Philippine Navy, ano? 83 ako na-enlist. At kasi ang pagkakaalam ko, ang Armed Forces even sa United States ay nagre-recruit ng mga special services katulad nyo, under kayo ng special services. Even si Elvis Presley, si Sergeant Elvis Presley, isa rin sa na-recruit yan in the Armed Forces kasi nga yung talent niya, talent yan at saka sports. So, Boyacs, ba't Boyacs ang palayo nyo? Kasi naririnig ko nga yan at nakikita ko sa Facebook, ba't Boyacs? Rolando, pag nanawan, saan yung Boyacs doon? Hindi ko So, paano Boyacs? Yaks? Bo? O paano ba? Boyacs, Yaks, yung YAX o KS. Oo nga, Boyacs. Ba't Boyacs nga? Ba't Boyacs? Para alam ng ating mga takapaginig at tagapanood ng Dwayne Entertainment. Bakit Boyacs? Tinawag na Boyacs si Rolando Pagnanawan. Ewan ko, nung bata pa ko, sabi niya, ang tawag sa'yo, Boyacski! Boyacs na, Boyacs. Hanggang lumaki, puro Boyacs na. Yun. Okay. Okay, so hanggang ngayon po ba ay nasa Philippine Navy pa rin ba kayo? Or by the way, hanggang 56 years old lang pala ang ang Armed Forces, yung pagse-service mo. So retired na kayo. 2006 ako nagretiro. Mandatory ang optional. Optional. Early, parang early time Parang 60 years old, tama ba? Ay sa 48 yata ako noon. 48, para ka 48. Kasi ganun parang mas maaga na 5 years. Kasi sa Armed Forces, pwede ka na mag-early retirement. 18 years ka pa lang sa serbisyo, pwede ka na mag-file. 20 years sa serbisyo. Katulad ng police, ka na 56 years old o pataas. Depende sa iyo kung gusto mo abutin pa yung piplong pet saka 30. May mga kasamahan kami 35 years na sa serbisyo, yun na nagretiro. Kaya nga, whichever comes first yan, mag-35 ka or mag-56 ka sa edad. Whichever comes first, So, ito nga, ito pa, isa pang makulay sa buhay ni Rolando Pagnanawan, Naging kilala rin siya, Naging kilala rin siya na humawak sa mga kilalang siklista. Tulad nga ni Placido Valdez at ni Mr. Reinhard Gorantes, the current coach of the Philippine National Cycling Team. At sino-sino pa ba mga hinawakan mo? Kasi Santi Bonaccia.
Oo, Sante, Barnachea. Bernardo okay. Riantada. Yung mga, pero iba mga truck sila sa Medina, si Di Macali, yun. Talabier, Ay, si Stalin. Telabir. Mga ano yan eh, di ba kung ano ka, kumbaga mga ano yan eh, mga truckster, no? Oh, yung anak niya, kasi yung unang, yung tata niya, Restituto Talabier, coach din namin nung di pa nagretiro yun, siya ang coach namin. Okay. Yan, napasok yung anak niya, Talabier, pero hindi na nagpatuloy kasi yung asawa niya, yung ano sa Wiscor, anak, yung mga negosyo nila, yung mga transformer. Kaya pinag-ano na siya ng asawa niya, pinag-ayaw sa Navy. So, Kaya ang magkakasama po, mga kaibigan, ano, doing entertainment, ang magkakasama, no, kung inyong alamin sa mga cycling figures these days, ano, ang mga biggest names sa Philippine Navy na, kumbaga, naging Navy sa Philippine Navy. Okay. Itong si katulad ni Mr. Rolando Pagnanawan, si Mr. Reinhard Gorante, si Placido Valdez yan na taga ano rin yan, Navy, and even itong si Santi Barnachea, hinawakan niyo rin ano? Si Santi Barnachea, ito po ang the winningest cyclist ano in terms sa sa title. Oo. Okay. So yes, sir. Sino pong mga anak nyo ang nagmana ng inyong pagiging cyclist? Panganay ko si J-Bop. Yan, si J-Bop Pagnanawan, no? Noong 2017 yata, yung the longest stage na Lucena Pili ba yun? Sa Ronda, no? Sa Ronda. Siya ang kumuha noon. Tapos kasi minalas-malas din Prat, yung reserva hindi nakasunod. Minsan wala. Malayo sa overall. Pero nasa tao pa rin, nasa tao pa rin ang pagiging kampiyon. Nakalaro sa Belgium nakalaro, Australia. Tapos pagkatapos noon, medyo umangit yung performance niya nung nag-ronda, tinanggal sa Philippine team. Okay. Kasi out na siya sa 4 na laro sa labas eh. Pagdating sa Pilipinas, nung nag-ronda, wala na siya maibuga dahil yung katawan niya hindi na kaya. By the way, doing entertainment, itong si Mr. Rolando Pagnanawan ay dating miyembro ng national team din to sa sports program ni dating Pangulong Marcos na Gintong Alay, ano? At of course, hindi lang anak niya ang nakamana sa kanya, kundi apo niya. Sino pong apo niyo ang nakamana ng pagiging siklista at kinahiligan ng pamimisikleta? Ang pinakauna kong apo, Bian Angel Pagnanawon. Oo. Noong 2002, nag-silver medal sa Batangas. 2022. Ngayon, yung nakaraan lang na national championship, si Ban Wincy Pagnanawon, nag-silver medal sa Criterium. Okay. Anong taon po ba? Anong taon tong kasi hindi tayo nakapag-cover nitong 2024. Itong si Pagnanawan na sumali sa Criterium. Anong year? Anong year ang sinalihan nitong apo nyo na si Pagnanawan sa national? Si Ban, ito lang kuan at nung February. 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 Hindi kasi tayo nakapag-cover no. So parting words, Mr. Rolando Pagnanawan, ano maipapayo nyo dito sa mga siklista ngayon given na yung inyong karanasan ay hindi mapapantayan din, ano? Given na gaano po kabigat ang bisikleta nyo before? 15 kilos. 15 kilos, 12 to 15 kilos according to Placido Valdez during his time din, ano? Itong si Placido Valdez. Pero yung ngayon, talagang magagaan na. Carbon fiber pa. Carbon na yung mga frame, mga parts, 7 na lang. Oo. 7 kilos na lang. Kaya nga, 7 kilos. So, anong masasabi nyo, maipapayo nyo dito sa ating mga gusto pang sumabak sa pamamisikleta, hindi lang pang recreational, kundi kung gusto nilang maging kampiyon, anong pwedeng maipayo nyo? Ang masasabi ko lang, siyempre, yung mga talagang mahilig sa bike, kung gusto nilang manalo o kahit di manalo makatakbo lang kung saan-saan na kuan. Siyempre, maraming malalakas. Ensayo lang ng ensayo, number 1, disiplina sa sarili. Yun. Tapos yung hindi ka mayabang, humble ka lang, wala kang pag may mga
na anong tawag no, nagpapayo sa iyo ng mga veterano na ganito gawin mo. Oo ka lang ng oo. Kasi may mga ano dyan na hindi pa nga sila malakas, wala yung pangalan pa ganun pa lang. Ano na, grabe na magawan. Kaya nasalubong, marami akong nakasalubong ganun. Sabi ko, yung tinan mo nga kami mga champion, wala nga may sinasabi, kayo pa. Wala kayong madakna ng maganda. Marami kayong makakalaban, baka ano pang mangyari siya, paplanuhan ka sa yabang mo ganun yun. Kaya kayo, mabait lang kayo, makihalubiro kayo sa mga siklista, walang laban sa bike, hindi yung laban ka na mag-away kayo, di ba? Puro tayo magkaibigan. Ito lang ang sport na pinaka-friendly, di katulad ng boxing, di ba? Boxing, di katulad ng basketball, ang mga fans nagsusunto ka, nag-away, di ba? Yung cycling, malayo pa, tindatan, tanguan lang tanguan, di ba? Yan pinaka-friendly na sports, ang cycling. Pinaka-maganda rin exercise. Okay, sir. Anong bang diet? Ano bang binabaon mo pag ikaw yung namimisikleta? Anong binabaon mo? Yung mas mura lang. Para alam din nila mga nagsisimula pa lang. Number 1 binabaon ko sa laro kaysa ensayo, Biko. Ayun! Yung malagkit, Biko. Marami na ako na experience yan Etong sila Samson Carino, ang binabaon daw, kanin lang, saka may budbud ng asukal. Tama ba yan? Pag walang Biko tinda sa kanin, 3 kutsara, tapos asukal binabaon. Yun, tama nga. By the way, itong si Mr. Samson Carino, siya po ang 1975 Tour of Pica champion. At it's also a rookie champion, tulad ni Mr. Rolando Pagnanawon. So, by the way, ito, wala ka bang pasasalamatan, sir? Mukhang naka-excellent noodles ka. Marami po salamat. Palamatan. Ngayon, ang pinakauna kong papasalamatan yung pamilya ko. Pangalawa si Boss Alex Bilyan. Wow. Okay. Yun ang sumusuporta din sa akin na hanggang ngayon. Sa pa-birthday sa palaro ko sa birthday, inano ko na mag-usap lang daw sila ni Manny, yung general manager. Tapos dito yung mga tinuturuan, tumutulong din sa akin, si Attorney Jalon, Konsyal Attorney Jalon, Ray, kasawa niya si Fiscal Jelan, si Fiscal Caraballi Hazel, si Sir Jun, si Ertabira, si Ma'am Supa, si Fiscal English, si Fiscal Masyon, isa pa. Toto Iral, na kinsa pang mga Team William, Raymond Limsising, yun. Okay. Sumusuporta sa mga bikers. Okay, maraming salamat po. At muli, kasama natin ang dating miyembro ng Philippine Navy. At nag-team din siya sa Philippine Navy before na naging kampiyon noong 1986 sa Marlboro Tour. At dating magtutuba at naging boksingero din, Wala pong iba kundi ang Cebu Pride na si Mr. Rolando Pagnanawon. This is Dwayne Badwa for Dwayne Entertainment. Honda Pilipinas 2020.